Ito yung unang pattern. Noun 1, sabi. Siya ang magiging subject ninyo. O kaya naman topic. Diba? Then, sa gitna ng bawat vocabulary, merong ilalagay diyan na particle na tinatawag. Mga particle, kumbaga single character sila. Laging meron yan sa Japanese. Vocabulary, then particle, vocabulary, particle ulit. Ganyan sa Japanese hanggang matapos ka sa sentence, sa grammar ninyo. Okay? So, yung noun 1, meron tayong ilalagay na particle dyan. Ito yung kauna-unahang particle ninyo. Andun daw yung particle na yan. Anong basa dyan? Ha sa hiragana. Ha yan. Pero kapag ginamit nyo siya sa particle, wa ang pronunciation yan. Wa. Pag nasa particle yan. Pag ginagamit nyo sa particle. Pero pag vocabulary, o kaya naman ay single na binabasa nyo yan, ha talaga yan. Okay? Then, meron tayong noun 2. So, sino to? Predicate na yan. Yan yung about sa noun 1 mo. Di ba? Yun yung mga, dyan mo sasabihin yung tungkol sa noun 1. Okay? Then, sa panghuli, meron din kayong sasabihin. Yun si des. So, sa panghuli, meron des. Okay? So, yan yung unang pattern na kailangan ninyo. Yan. Diyan kayo mag-i-start. Tandaan nyo yung pattern na yan. Okay? Ano ba ang gamit ng particle wa? Sino ba siya? Bakit ba nandyan yan? Siya yung topic or subject. Pinagbaliktad lang yan. Maker ninyo. Tagagawa yan ng topic. Tagagawa siya, tagamark siya ng subject. Particle wa. So lahat ng gusto mong pag-usapan, lahat ng topic na gusto niyo pag-usapan, lalagyan niyo ng particle wa. Ilalagay niyo yan. No? Kung ano man yan, tao man yan, bagay man yan, hayop man yan, lugar man yan, basta gusto niyo siyang pag-usapan, particle wa. Kasi alam ng kausap mo na yun ang pag-uusapan ninyo. Dahil yan kay particle wa. Yeah? Okay. So, yan na nga. Then, meron tayong des. Ang unang gamit ni des, to make the sentence polite. Yan. Laging nasa dulo yan. Nasa huli lagi. Okay? To make the sentence polite. At siya din ang gagawa kung ang sentence mo ay affirmative or negative. At non-pass or pass. Diyan mo malalaman sa huli, sa dulo. Kapag naka-des tayo, ibig sabihin, affirmative yan. At non-pass yan. Diyan muna tayo mag-focus sa positive sentence at saka sa non-pass. Diyan muna tayo. O, yun lang ang kailangan nyo tandaan. Sa basic sentence nyo, sa grammar ninyo. Yan yung unang topic natin sa lesson 1. Di ba? Madali lang tandaan. Kailangan mo ng topic or subject. Pag meron ka nang naisip, lagyan mo ng particle wa. Okay? Particle, ang tawag dyan. Ha? Pag nalagyan mo na ng particle, yun na yung pag-uusapan ninyo. I am. Miller.
Yan lang. Yeah. So, pinaka-basic lang muna. Anong subject? Anong noun 1 natin? I. Noun 2? Okay. So, lalagyan mo lang ng wa sa gitna yan. Yan lang ang kailangan ninyo. So, ano daw yung I? Oh, matashi. Then, wa. Ano daw? Sino daw siya? Mira. Mira des. Walang sang kasi sariling pangalan daw niya, sariling pangalan niya yan. So wag mo lalagyan ng sang. Pag sarili mong pangalan, hindi mo pwedeng gamitan ng sang. Pag pangalan ng iba, ilagyan mo ng sang. Okay? So, watashi wa Mira des. Di ba? Yun na yan. Ano pa? Ulit. Ayaw ulit ang ginamit niya. O, paano daw? Watashi. Then, wa. Ano daw yung student? Gakusei desu. Gakusei desu. I am a student. Watashi wa gakusei desu. Diba? Oh, mahirap ba? Dali lang, di ba? Ang kailangan nyo lang lagi, vocabulary. Yan, ganyan ang guhit niyan. Kasi yung particle na to, para sa kanya yan. Yung ito, para dito. Hindi ito, para dito. Tatandaan nyo yan, ha? Jarimasen at dewa. Okay? Wa pa rin ang basa dito. Dewa. Arima, hindi deha, okay? Dewa. Arimasen. So, ang ibig sabihin yan ay ito lang naman. I am not. Okay? I am, kanina, Mr. Yamada is, Kimura is, that person is, dito, hindi na. Ibig sabihin, negative sentence. Okay? Si Jarimasen, ang negative ng des. So, si des, mapapalitan ng Jarimasen or Dewa Arimasen. Okay? Si Jarimasen, ginagamit to conversation. Conversational, si Jarimasen. Si Dewa Arimasen, sa formal speech. Writing. Okay? Yung Jarimasen, conversational yan. Gagamitin mo siya sa conversation. Si Dewa Arimasen, gagamitin mo yan sa formal speech. Halimbawa, nagsasalita ka sa harap, meron kang binabasa or meron kang speech para sa mga tao. Dewa Arimasen ang gagamitin nyo kapag magsasabi kayo ng not. Pagsasabihin nyo to. Di ba? Halimbawa, sasabihin mo, Mr. Yamada is not a doctor. Sinasabi mo sa tao yan. Nag-i-speech ka. Di ba? Puro not ang sabi mo. Not. So, dahil nag-i-speech ka at meron kang sulat, dapat ang nakalagay doon, Dewa Arimasen. Yeah. Miller. I am Miller. I am not Mr. Miller. So, sabi, dahil ito, pareho lang yan, bigayahin lang natin ulit.
Oh. Watashi wa Mira-san. Oh, ganyan lang muna. Watashi wa Mira. Watashi wa Mira. Onaji. Lagyan mo lang ng sang kasi hindi na ikaw yan. Yeah, maging polite ka doon sa taong may-ari ng pangalan. So, Mira-san. Oh, ja arimasen. Halimbawa, conversation. Yan yan. Meron na kayong dalawa. Meron na kayong positive, meron na kayong negative. Ja arimasen. Isa pa. Watashi wa ulit, no? Topic wa ulit. Watashi wa Mira-san. Dewa naman ang gamitin nyo dito. Alam nyo naman ang ibig sabihin ng dalawang yan. Nakasulat na sa taas. Okay? So, watashi wa Mira-san ja arimasen. Watashi wa Mira-san dewa arimasen. Sige, isa pa. Nibam. I am not a student. Sige nga daw, Rona. So, sabi natin dito sa number 1, Mr. Miller is a researcher. Hindi siya pala. Okay? Mira-san wa kenkyu siya desu. Yun yung kanina. Yun yung unang topic natin. Si particle wa. Siya yung nauna. Ngayon, gumaya tong isa ng pangalawa. Sabi niya, ayan. Mr. Yamada is also, di ba? A researcher. Yan ang sabi. So pareho sila ng noun to. Kenkyu siya. So, researcher. So, researcher din siya dito. Ngayon, nagpalit lang ng topic ng N1. Kasi syempre, sino bang gagaya? So, syempre, ibang tao. Diba? So, sabi niya, si Yamada. Yamada-sang mo. Hindi na particle wa. No, Yamada-sang mo. Kenkyu siya desu. Des kasi yung unang sabi mo, Mira-san wa kenkyu siya desu. Yamada-san mo kenkyu siya desu. So lahat ng gagamitan mo ng particle mo, iisa lang kayo ng noun to. Iisa lang kayo ng pinagamitan ng noun to. Lahat. So, Yamada-san mo kenkyu siya desu. Hito mo kenkyu siya desu. Lahat ng lalagyan mo ng particle mo, lahat sila. Iisa lang sila ng noun to. Kasi gumamit ka ng particle mo. May pinagayahan kayong isa, si particle wa. Yan, halimbawa, sinabi nung isa, Mira-san wa kenkyu siya desu. Then, sinabi mo pa, dinagdag mo yung isang tao, Joshua-san mo kenkyu siya desu. Ruth-san mo kenkyu siya desu. Hanggang sa mag-particle mo na siya ng mag-particle mo, iisa lang sila ng kenkyu siya. Iisa lang sila ng noun to. Yun ang gamit ni particle mo.
Kung paano nyo gamitin si also at saka si Dean. No, si Joshua din, researcher. Si Ruth din, researcher. Diba? Si BJ din, researcher. The show. Oh. So, pinalitan lang ng particle mo. Sa Japanese, siya si particle mo. Paiba-iba siya ng noun 1. Kasi nga, iba-iba yung topic eh. Pero iisa lang ng noun 2. Okay? Iisa lang sila ng noun 2. Hanggat ginagamit mo si particle mo, ang nagbabago lang yung unahan. Yung noun 1. Pero yung noun 2, iisa lang. Okay? Sige. Isa pa. Ayan. Sabi niya, Kimura-san wa isha desu. Kimura-san wa isha desu. Ba't naka-nihongo na? Ayan, dahil lang, naka-nihongo na pala na. Mr. Kimura is a doctor. Yan. Kimura-san wa isha desu. Yeah. Then, sabi niya, Mr. Lee also, diba? A doctor. Mr. Kimura is a doctor. Kimura-san wa isha desu. Mr. Lee is also a doctor. Nagbago lang ng noun 1, ano? So, Mr. Lee, Ri-san mo. Isha desu. Okay? Yan. Pareho ng doktor o isha. Pareho ng isha. Okay? Si particle mo, hindi mo siya pwedeng siya agad. Wala man lang nagsabi ng particle wa, tapos gumamit ka ng particle mo. Di ba? Bigla ka na lang bumabanat ng watashi mo, isha desu. Bakit? Sino pa bang iba? Sino pa bang doktor dito? Di ba? Wala namang sinabing, wala namang naunang sinabing doktor eh. Kaya hindi mo pwedeng gamitin si particle mo hanggat walang gumagamit ng particle wa. Okay? Bigla ka pumasok sa usapan nila. Wala naman silang ibang topic. Then bigla kang bumahanat ng watashi mo. Di ba? Watashi mo kaya siya indes. Iba pala pinag-uusapan nila. Di ba? Oh, okay? Hindi mo magagamit si particle wa kung walang nauna. Hindi mo magagamit si particle mo kung walang naunang particle wa. Okay? Ganyan si particle mo. Pero na lang kung ikaw, halimbawa, sasabihin mo, bigla kang sumabat, no? Watashi wa, yun ang una mong babanggitin. Hindi watashi mo. Okay? Laging pagka magbubukas ka ng bagong topic, particle wa. Okay? Pag magbubukas ka ng bagong topic, laging particle wa. Yan. Susundan mo ng ibang topic, particle mo na yan kung pareho lang ng noun 2. Okay? Particle mo. Kaya yung ginamit ko kanina kay Makusan, di ba? Ginamitan kita ng particle mo. Tama ba? Conversation. So magko-conversation na tayo ngayon. Gagawa na tayo ng kaiwa. Magtatanungan na tayo. Sasagot kayo ngayon. Okay? So ito na yon, gagawa tayo ng tanong. So, ito na yung kasunod, ha? Ganun pa din. No? Ganun pa din. Ito lang yan. Oh. Noun 1 pa rin ang kailangan nyo. Topic, particle wa. Diyan lang tayo iikot. Noun 2 ulit. Kailangan natin ng predicate. Para tungkol sa topic nyo.
Then, kailangan pa rin natin si Des. Then, lalagyan natin ng ka. So, ayan na yun. Nandiyan na tayo kay ka. Ang basa dyan ay deska. Pagka nakakarinig kayo ng ka sa huli, ibig sabihin, tanong yan. Yan ang question mark nila, si ka sa si ka. Deska, no? O, isa pa, kung negative yung tanong, ulit, no? Kopyahin mo lang ulit. Lahat ng yan, isa lang ang pattern. Ngayon, kailangan natin ng arimasen. Arimasen or dewa arimasen ka. Diba? Pare-pareho lang yan hanggang sa magsawa kayo kay noun 1 tsaka kay noun 2 at kay particle wa. Affirmative question. Ito naman, negative. Okay, so yung des at saka si arimasen, para maging tanong yan, no? Confirmation lang yan, no? Confirmatory. Itong tanong dito. Thank you, siya des ka. Ayan. So, ayan. Tanong na siya ngayon. Walang question mark. Okay? Wala. Okay, maglalagay ng question mark. Mira sangwa, kenkyu siya des ka. Okay, kenkyu siya des ka. Patanong yan. So, patanong din yung tono niyan. Ano nga yung yes? Hi. Yung hindi? Yes. Okay. Pag tinanong ka ng confirmation, anong isasagot mo? Dito, pag tinanong ka dito? Oo o hindi, di ba? So, gagamitin natin ngayon si yes and no. Okay? So, sa Nihongo, mira sangwa, kenkyu siya desu ka? So, dito ka pa rin pupunta. Alin sa dalawa na to ang magiging sagot? Okay? Sa English, yes. Sabi niya. Di ba? Is Mr. Miller a researcher? Yes. Mr. Miller yan ang sagot niya. Yes, sabi niya. Mr. Miller is a researcher. So, ito yan. Yes, nilagyan mo lang ng yes sa unahan. So, ibig sabihin, kukunin mo to, ilalagay mo siya dito. Kasi ang sagot mo ay positive. Oo, sabi mo. Di ba? So, ang Nihongo ng yes ay hi. Then, copy-paste ka lang din naman dito sa tanong eh. Nasa tanong pa rin naman yung sagot. Hi, mira sangwa, kenkyu siya desu. Kahit hindi mo basahin yung English. Hi. Mira sangwa, kenkyu siya desu. Diba? Diba? Yung tanong mo, yung tanong sa'yo, kinopya mo lang, nilagay mo sa ilalim. Nilagyan mo lang din ng hi or yes. Ganon din naman sa English. Kinopya mo lang din naman yung tanong. Mr. Miller is a researcher. Mr. Miller